Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipare sa pagkaon sama sa linatang nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Lacto Puffy, ang ilindon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Puffy kaming usab nga dili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lacto Puffy para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Puffy kitang tanan. Mag-Lacto Puffy. Lacto Puffy, ilimnon alang sa tanan. Lacto Puffy, palit na. Lacto Puffy, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Puffy, apel nga pagkaan nito. Pagka okay, diba? Wow. O kini man ang lipod pa, inakanunaya. Lacto Puffy, mapay na. Lacto Puffy, kanunaya. Lacto Puffy, masaligan na. Galing na. Mag-Lacto Puffy na ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Puffy, ma-happy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Puffy. Hindi ka nunayan. Lacto Puffy taluwas. Sige na. Lacto Puffy. Ka-happy. Mag-Lacto Puffy. Mag-Lacto Puffy. Mag-Lacto Puffy. Mag-Lacto Puffy. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Chika og advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom. Gikan sa mga isyu sa katilingban, hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan.
Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Bakero. Padayon sa pagpakabana. Mayong adlaw sa ato mga suking tigpaminaw, oras nato karon alas 12:09 na sa udto. Another episode na punta sa Chika ug Advokasya. Sa matag pulong nga malito, kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato masugdan, adunay advokasya nga mapalikon. Maayong adlaw kaniyong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa di pa natusugdan ang atong makahuluganon nga panagchikahanay karong udtuha, let us acknowledge our hookup stations ka nagpalanog diha sa atong Sibianan sa ilang mga respective areas. Starting off with 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. No, so wag orang team building ang Bantay Radio diha kagahapong adlaw. Of course, 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Daghang kay salamat sa inyong pagpalanog aning atong Sibianan ug amping kamo kanunay. Karong gudtuha, atong topic kay about sa atong mga buhis. But most specifically, asa paingon ang atong mga buhis diha sa barangay. Okay? Kasagaran ka na to, makahibalo nga ang barangay hall, kabaw na magitanong unsay gi-role sa barangay hall. Mao na ang dapit kung asa ta makakuha og clearance, no? Barangay clearance, barangay certificate, musulbad sa mga lalis sa managsilingan, pinaagi sa atong mga lupon. But, aside from that, kahibalo ba mo nga nagduma usab ang barangay og minilyon ka pesos nga pondo sa publiko matag tuig. Oh, ambot kung kahibaw baka mo, basta muna ato ang tukion karong adlaw. Ang dakong bahin ni ining kwarta gikan sa ato mga buhis pinaagi sa National Tax Allotment or NTA. NTA na lang na siya karon. Pero mo ni siya ang nailhan kaniadto nga IRA, Internal Revenue Allotment. Lakip na ang mga lokal nga mga bayranan sama sa mga business permit ug mga real property tax. Kanang mga gagmayng mga tindahan diha sa atong mga kabarangayan naa kanay gibayran diha sa ato ang barangay. Kay mukuha man na sila business permit. Okay? Sa balaod, kini nga budget dili lang basta-basta mapatungayangan og gasto. Okay, sikap di pwede magpataka o gasto ani nga gitawag natong barangay budget. Kay ang Local Government Code of 1991 istrikto nga nagmando kung unsaon gayud pagbahin-bahin ang budget sa barangay. Okay. So karon atong hisgutan tagsa-tagsa. Hisgutan natong tagsa-tagsa unsay mga core budget allocations. Giunsa pagbahig-bahig ang budget sa barangay aron mahibaw ta kung worth it ba ang kung asa gapadong atong buhis. Worth it ba nga atong gisweldohan kining mga elected officials nato diha sa barangay? Worth it ba nga ato sila gibutang diha o wa pa sila gausik-usik sa kwarta? Mao kana ato ang topic for the day. Okay, so katong mga nangutana ganina kung unsay topic nato mao ni, no? So nagha mga kapitan nagkusihal nga naghuwat pod kay maybe they have their own opinion, no, or ilang own experience diha sa kabarangayan. Pwede kaayo mo interact diri pinaagi sa atong chat. No, you can also follow us in Bantay Radio Cebu, katong official page kinato katong na logo nga El Nuevo Bantay Radio na iro sa to nga. Oh, Tig Bantay ganern. Okay. So next, sa dili pa makagasto ang barangay para sa mga bag-ong programa sa panglawas o baka maghimo og court sa basketball court, maghimog basketball court, magtukod og gym. Before pa na mahitabo, kinahanglan ireserba na daan suma sa balaod ang mga bahin nga gi-require gid sa balaod. Pasabot na ay mga mandated allocation sa budget.
kay statutory slices. Muna gitawag na to. Example, sangguniang kabataan, 10%. O, ingon ana atong hiskutan karong udtuha. Okay, so, mga core budget allocations, pinaka number 1 na ni Ana, ang sangguniang kabataan. Maubitaw na, daghan kay magsigig pangita, asa naman among SK? Why lihok among SK? Ana, sige naglaag among SK. Kay nga naman, kay strictly 10% ka na. Gikan sa barangay budget, adto na sa SK fund. Maunang, the more dako ang barangay, the more dako ang budget sa tuang sangguniang kabataan. Kay strictly 10%. Kung dili ihatag di barangay ngadto ni SK, ang 10% si barangay pwede pa administratively liable or ma-ombudsman baka kay dili ka na pwede. Because ang budget sa SK is stricto gyud kayo 10% gikan sa kinitibuk ang budget sa barangay. Kay munay una, ang sangguniang kabataan fund, 10% SK fund. Ato nang tagsa-tagsaon later but ato ra ning i-summarize karon. Una, SK fund 10%. Ikaduha, napatay gitawag nga local development fund. Kung ana siya, minimum ana is 20%. So, diha na ka ng infra, street lighting, drainage, ana. Naputay gitawag og gender and development fund. 5% pud na. So, muna akong komitiba, no? God chair ko, gender and development, na ay 5%. So, kana ato po na sa mga nagkalalayang sektor sama sa kababayan, solo parents, ingon ana. Ato nang iskutan later on. Asa paylain allocation, disaster risk reduction nga budget. 5% kana gikan sa barangay budget. Ato nang gitawag og BDRRMF. Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund. Pasabot kay disaster manangan, gamito na kung naay kalamidad o naay coming na kalamidad. Okay? So ato nang iskutan unya, unsay dili pwede paliton o i-purchase o gamitan sa disaster fund. Unsay pwede, unsay dili pwede. Og ang last allocation kay ang personal services. Muna gitawag na tog PS. 55% ka na sa whole budget. Munay majority nga nakaon gyud sa barangay budget. Kay mo na naadiha honoraria sa mga kapitan, konsihal, sweldo sa mga health workers, tanod og mga barangay employees. Pasabot ang personal services mo na gitawag na tog sweldo. Okay, nadiha ang mga bonus, mga sweldo. Okay? So muna no, atong i-summarize na atay 5 ka core budget allocations. SK Fund 10%, Local Development Fund 20%, God Fund 5%, napotay Disaster Risk Reduction Fund or Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund 5% ug ang personal services nga 55%. Okay. Karon atong hisgutan tagsa-tagsa. Aron makasabot gyud ta. Kay lain-lain na allocation sa budget, lain-lain masad nag kapaingnan, lain-lain og gamit, lain-lain og rules. Okay? So ari ta magsugod sa 10% SK fund. O munang saba jud ning SK kay naagi sila own budget ilaha. They are independent but they are still under the bunal of the kapitan and the barangay council. That's why, if ang SK council na sila'y himuon na project or program, dapat ipahibawon good si barangay council. Pinaagi ni SK chairperson nga part of the barangay council as an ex officio barangay councilor. Okay? So karon, unsay naa sa 10% SK fund? Asa man na pwede gamiton cons? Gamito na sa youth leadership, sports clinic, mental health drives,
student assistance, etc. Pasabot, si 10% SK Fund, dili lang na siya nag-focus sa paliga. Okay? Kanang mga SK diha, nga sige lang paliga o papageant, dapat mubalik kita ha, sa inyong abyip, kanang inyong plano diha. Kaya dapat kuan gyud siya kanang balance. Dili puro liga. Okay? Ari ta magsugod sa Youth Leadership and Sports Clinic. Ang grassroots sports development mauna ang kasagaran nga pinakadakong gigahinan sa budget para sa SK sa tibuok nasod na not only in Cebu City or in Cebu alone. Kay kini nagsilbi nga pisikal nga kalingawan og programa sa pagpugong batok sa delinquency sa mga kabatan-unan. Pasabot, kaning magbugna ta og aktibidades sa mga kabatan-unan through Youth Leadership and Sports Clinic, ang purpose ani is both physical outlet and preventative program against juvenile delinquency. No, dili bati nga balita atong nadawat atong Tacloban, di ba? Kato siya. Usa na sa mga dapat tutukan sa mga SK. Kung unsaon nga ang kaning atong mga kabataan ma-prevent nato from being a juvenile delinquent or mabadlungon sa katilingban. Usa na ang SK sa makatabang nga ang mga kabatan-una na ay diversion. After klase, asa sila after, sa na-values formation ang mga kabatan-unan. Maunang nata Youth Leadership and Sports Clinic. For example, diri sa Cebu City, natay gitawag og Sugbo Cup. Diba? Tanang barangay sa Cebu City apil sa Sugbo Cup. And then, ang SK gani nato, magahin man gani na og mga 250,000 masiguro na. 250,000 per barangay. Specifically, para na sa Sugbo Cup Youth Sports Development Program. Okay, so kana nga kwarta, i-finance na para sa localized training, basketball, volleyball clinic, mga multi-city tournaments, ingon ana. Magahin, regularly allocate yun og substantial portion sa annual budget sa SK para sa Sugbo Cup. O ang ako na hinumduman sa among SK, 250,000 ang ilang gi-allocate for Sugbo Cup. I don't know with other SK councils. Amo mong SK sa punta ko gihansad. Among mga SK, wa kay mi problema as to projects kay active man amo ang SK Council. Naputay gitawag sa Cebu City lang ni ha. Syempre ako ma-example no Cebu City kay naman ta diri Cebu City. Napud ni gitawag ang Cebu City og Cebu City Sports Commission Grassroots Program. Kani siya na kuan sila nag-offer sila og summer sports clinic, no? Kani active to activate no directly inside neighborhood schools. So naay mga kana inter-school competition or naabaro i-offer nga summer clinic ang City Hall or City Government adto sa tagsa ka mga kabarangayan. Og sagad nga himuong venue sa summer clinic, summer sports clinic sa mga SK, amo gyud ng barangay. Punta Princesa Elementary School, pirmi gyud na venue. Labangon Elementary School, Don Vicente Rama Memorial Elementary School, kana diha sa Basak San Nicolas, routinely gyud na they serve as training hubs for youth from age 6 years old bagani until 17 years old. No, katudluan sila og basketball, volleyball, dance sports, martial arts, ingon ana. So kana no while in summer naikilingawan ang mga kabatan-unan apil na sa programa sa SK. Aside sa liga, aside sa mga pa-games, naputay about mental health drive sa mga kabatan-unan. No kay kanang we need to protect po sa mental health sa mga kabatan-unan. Kaya tanawa itong nahitabo dito sa Tacloban. Siguro, dili to siya mentally stable itong mga bataa. No? Pero diri sa Dakbayan sa Sugbo, diri sa Cebu, ang Cebu City, nag-unang tigpasiugda sa lokal o community-based nga pag-atiman sa kahimsog sa pangisip. Number 1, kita ana, kita gid nay organizer pirmi
anang mga about mental health. In fact, sa Barangay Lahog natin gitawag og Lahog Behavioral Health Model. Pasabot ang Barangay Lahog maoy naggunit sa Barangay Behavioral Health Unit nga natukod ubos sa City Ordinance 2479. So swerte kaayo ang Barangay Lahog, no? Kini ang labing unang community-based facility in its kind, no, sa tibuok nasod nga nag-operate mismo sud sa usa ka barangay health center. Kita ang nag-una ana diri sa Pilipinas dito sa Barangay Lahog. Naghatag ka na og libreng psychiatric diagnosis, mga tambal nga psychotropic ug psychological evaluation para sa mga kabos nga residente. Labi na katong wa gyud kapasidad mo bayad og psychiatrist, psychologist na ana dito sa Barangay Lahog. Gitawag nato Lahog Behavioral Health Model. Social kay Lahog, no? Napod tay gitawag og psychological first aid training. To nagtuota nga kanang first aid kay para na nas physical first aid. Nagyatake CPR, di ba? Ayun na, physical first aid man na or na diskrasya tagaan mag first aid. Lahi po nagitawag na tog psychological first aid training. Aron mapalapdan kini nga epekto ang mga barangay health workers o mga leaders sa mga kabatanunan labi na dito sa Lahog, no, o sa kasikbit nga mga dapit. They are actively trained sa psychological first aid o pagduma sa krisis aron direkta nilang maduma ang mga grabing kaso sa kabalaka kanang mga anxiety. Diba? Usom na sa kabataan ron. Anxiety, naapoy uban katong mga nagunahuna no sa kanang mga suicidal ideas ba? Ingana. Diha mismo sa komunidad mao nang ato nang gi-correct. No, pinaagi sa kaning activity sa escape gamiton ang ilang escape fund. Okay, napod tay citywide We Sport integration in cooperation pud ni sa DSWD Office Region 7, no, ang mga lokal nga barangay regular nga nagpahigayon og mga mental health pop-up sa panahon sa mga assembly sa barangay. So like SK Assembly, Women's Month Assembly, Barangay Assembly, diha pwede na to i-incorporate nga magstorya ta about mental health, pwede kaayo na, no? And lastly sa SK Fund, pwede po gamitan sa SK Fund ang Student Assistance Program. No, it will bridge the gap for underprivileged students, no, nga matagaan og focus ang ilang education og mga panginahanglanon sa pagskwela. Okay, so example, SK Student Aid Initiatives. So, ang uban nga mga SK nagkuan sila, distribute sila free school supply. O, di ba? Daghan kay SK ana nang hatag og mga free school supplies, especially Barangay Tisa, Barangay Punta Princesa, o kisa pa to bang barangay diha, i-chat diha, no? Kisa pa ni. Yes, Barangay Labangon. Thank you kaayo no sa naghatag sa imong interaction. Nang hatag og free school supplies pinaagi sa Brigada Eskwela. Naapoy tertiary education financial aid. For example, ang Barangay Punta jud ako mag-example, no. For example, ang Barangay Punta nga SK naghatag sila og 1,000 pesos sa qualified nga mga college student para pang materials, no, requirements sa klase. Kaya padung klase, nana. Naapoy mga transport services para sa mga estudyante. Pwede sad na gahinan og budget. No, ingana. So napoy ubang mga SK na ilang during exam week baron, i-open nila ang barangay hall, i-open nila ang SK baron nila nga office, no, i-offer nila ang air condition nila para adto mag-tuon nga or nabaroy wifi, pwede maka-research. So kana siya pwede kaayo nang gamiton under sa SK Fund. Okay? So kana siya. So ato na nahuman about sa SK Fund, aton tiwason ang uban pang mga budget allocations human aning mubong pahinumdum. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang co-woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa
kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy, sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Oras nato karon aras 12:32 sa udto na, no? So ganina atong gihisgutan about ang SK Fund. But before ta mo continue sa 20% Local Development Fund, let us acknowledge ato ang mga viewers karon. Bonnie Oyaw, thank you for watching. Pasikaran, Limuel, Manisha Junmel, Pasikaran, Celia Corbeta de la Peña, Luz Poro, thank you kaayo, murag tagaliluan siya. Salamat kaayo diha sa mga viewers o followers nato sa Municipality of Liloan. So karon atong hisgutan ang 20% Local Development Fund. So asa man na siya padong? Unsa may gastuhan ana? Muna na ang infrastructure, hard infra, mga street lighting, mga drainage system, o rehabilitation project. So, for example, arita sa drainage system and flood control. Kuan ra ba kita, no? Kana sana, allergic ra ba kita word the flood control. Naabayad jud na. Naagid na nga budget sa barangay. Nga tungod kay sigi og baha, labi na diri sa Cebu City. No nga kung magbono kang uwan, prioridad gyud ang infrastruktura. No ang infra sa drainage para sa gigahin nga Local Development Fund. Ang mga barangay nagamit ni ini nga pondo aron mapun-an og mapalambo ang pagduma sa tubig sa ilawom sa yuta aron malikayan ang pagbaha nga makabalda sa matag adlaw na panginabuhi. No kakahasol ana nga
nay baha gamay taligsik no, gamay uwan lang nawa na dibunok na no. So unsay mga example ani road concreting with integrated drainage. Ang mga localized nga mga initiatives no sa kasilinganan naghiusa sa pagsemento og mga agianan sa tubig. Pananglitan, ang mga bag-ong turnover sa syudad nga gipunduhan sa Local Development Fund naglakip no example sitio Pailob drainage system diha sa barangay Sambag 1. Diin ang mga gihabugon sa dalan gitumong sa saktong level no, gilevel siya o giparisan og mga simentadong kanal nga adunay tabon aron masagubang ang urban runoff. So muna no, example na siya road concreting with integrated drainage. Naputay gitawag og critical nga pag-upgrade sa linya. Meaning ani pagpalapad sa kapasidad sa mga karaan nga culvert no, mga old culverts. Kay kani, this mirrors larger community and private public alignments sa tibuok Cebu. Sama sa dako nga pag-overhaul sa kaning Guadalajara drainage no diha sa barangay Guadalupe. No gipalapdan ang tubo from 450 millimeters gipalapdan siya ngadto sa 1,500 millimeters. Aron maduma no ang gidaghanon sa tubig sa ubos gikan sa mga dapit sa kabukiran. Okay, so ma-monitor, makontrol ang water gikan sa bukid padung sa ubos. Okay? Apil po sa Local Development Fund ang street lighting. Okay, mo nang kumahutdan mo kung mag-aup-aup na inyong suga, tawag din mo sa barangay. I-note ninyo ang post number asa nga sitio kinsa contact person. Okay, muna, sagad namo sa barangay, maog na among pangayoon. Kung magpailis mog suga. Okay? Post number, ang sitio o contact person. Para inikadto na ay matawgan ang team na mo ilis og suga or mo taod og suga. Okay, so ang street lighting adunay mahatag nga dakong impact kaluwasan sa publiko, pagpugong sa krimen, and of course, ekonomiya sa barangay panahon sa kagabihion. Kaya na may mga tindahan na panggabi pod, no? Ubo sa bag-ong mga direktiba sa lokal nga kagamahanan aron mapalambo ang pagdaginot sa enerhiya para makadaginuta, makasave tag energy, pwede gamiton ng Local Development Fund alang sa suga, no? Dakong nibalhin ngadto sa renewable design. Kay adto na sa disenyo nga renewable og dili na mag-agad sa linya sa kuryente kato bitawng grid independent designs, mahal man na siya. Okay, so mas makasave labi na kung atong gamit kay mga solar powered street lighting, no? Kana kung di transition na ta sa solar powered street lighting, no, mao na kita mo ng mga sa probinsya tag-as kay puste na hayag kaayo solar ilang tawag ana no. So ang syudad kasamtangang nagpada og dagkong alokasyon no gikan sa Local Development Fund og lokal nga pondo aron mabalhin ang mga suga sa barangay og sa mga nagunang dalan gikan sa tradisyonal nga electrical grid ngadto na sa mga stand-alone solar nga unit. Okay mo nang hayag jud kaayo ang atoang syudad, ato ang komunidad. No, so ang usa sa nagunang plano sa kasamtangan nga gipatuman mao ning solar street lighting gyud, no? Naputay gitawag og purok and sitio of grid electrification. Kani para pud ni sa mga interior part sa barangay. Kana mga sitio kay sa mga mas gagmay o dagsang kaayong puy-anan. No, sud gyud sa sitio. Diin ang pagsumpay sa linya sa kuryente sa main grid mahal kay lisod man buhaton tungod sa structure, no? Nya ang barangay pwede magpasa og resolusyon aron gamiton ang gigahin na Local Development Fund alang sa mga mga kasulok-sulukan nga sitio ba, no, para matauran sila og poste nga ang gigamit kay solar LED nga suga nga naay built-in nga motion sensor og lithium batteries ang gigamit.
pwede na gamiton sa local development fund. Okay? Kana siya nga street lighting. Okay, napo tayo gitawag og rehabilitation project. Mayon ganitang rehabilitation, pasabot ana pag-ayo, pag-upgrade, pagbalik sa kanhi nga kondisyon. Kay siguro naguba baron, nagunob baron ang structure tungod sa grabeng pagkaguba, bagyo, paglihok sa yuta, no? Imbes ka magtukod og bag-o nga mga pasilidad nga mas makagasto na og maayo ang barangay. So natay gitawag og rehabilitation project. Labi na kung pwede pagyud kaayo siyang i-rehabilitate, i-renovate, ingon ana. Example, road desilting and pavement rehabilitation. Kaning magsigi-sigi og kusog nga ulan, kanunay makaguba sa mga lokal nga daan, no? Ang mga project naglakip sa pag-ayo, for example, diri sa Sitio Alcantara sa Sambag Uno, no? So giayo ang ilang Portland cement concrete pavement, no, dito sa Sitio Alcantara o sa Sitio Acacia sa Barangay Lorega, San Miguel. Kini nga mga project dako og tabang pinaagi sa pagguba sa mga nangaliki nga asfalto o simento. No, paglimpyo sa mga mabarahan nga agianan sa tubig sa ilaw o pagbubo og bag-o lig-on o baga nga simento. Lahi po tong gichika ninyo. Lahi po tong gichika ninyo nga wa ko guba ang daan gibuslutan para ilisan ko no asfalto kapuyas surya oy. No? Kana bang sa katugingon ako ato ha? Abi hapit ang eleksyon ang daan ko no nga di pa guba tuyoon jud ko nog kob-kob na agubon aron ayuhon. Labong na ay interior ko no di gyud maayo-ayo. No, namator pa sa mga e-bike di magud makitaan ko kung atos interior. Muna ari gyud sila maginubaay sa highway no kay makitaan gyud ko na patiita. Kung inana no pait kayo. So unsa pay lain nga pwede gamitan sa local development fund kanang mag-ayo mo inyong covered court. For example, naman mi Atilio Gym. Among world class nga Atilio Gym kay permi gid ng fully booked among gym. Diya sa punta. Siyempre, tungod kay fully booked, pertindaghan ng manuwa o basketball. Siyempre, ang kanang court ba? O anam-anam magyud mawa ang pintal, na ay maukang na kahoy, o unsa ba na diha. Ang pag-ayo sa covered court, apil pa na sa gamitan sa local development fund. No, mga multi-purpose ka building, ayuhon. Nga covered court, ayuhon. Mga gym, ayuhon. Okay, pwede na. Ang barangay hall, health center, sports complex, nagsilbi magud ng evacuation hub or center panahon na naay kalamidad. Muna kinahanglan in good running condition gid ng mga pasilidad. Okay, for example, naamagutay kalamidad, sunog, bagyo, simbakulinog, ana. Ang kaning mga barangay hall, mga health center, mga sports complex, ato ang mga eskwelahan, sagad mao gini gamiton nga evacuation centers. Mao nang kung naiguba ayuhon gyud. Okay? Dili gubon tanan para magtukod og bag-o, okay? Dili ingon ana. Ang mga proyekto sa local development fund kanunay nga naglakip sa structural retrofitting. Okay? Kanang pag-ayo sa mga guba nga ato, pag-upgrade sa plumbing, anana, no, pagpundok sa mga solar panel sa mga atop, sa mga structure sa lokal nga kagamhanan, aron magiyahan og auxiliary power grid, panahon if natay emergency. Okay? But naatay reminder sa atong mga kapitan ug mga kusihal, no, sa inyong paggamit sa atong paggamit sa local development fund. Kay ubos sa tamdanan sa DILG o Department of Budget and Management, ang tanang project sa 20% local development fund kinahanglang tinuyong nahaom gyud sa annual investment program sa barangay. Hugtanon niining gidid-an ang mga naandan nga pagmintinar sa administrasyon. Dili pwede gamiton ang kwarta sa local development fund pagpalit og bombilya, pag-aspalto sa ginagmayng lungag sa daan, dili na pwede. Instead, kinahanglan nakatutok ni ining mga kinds of project katong akong gimension sa capital investment
no nga makahatag og mapamatud-an nga dako nga kaayuhan sud sa daghang katuigan para sa ato ang community. Okay? Muna ang Local Development Fund, 20%. Okay, so ari na ta sa 5% God Fund. Ano sa man God? Di na God nga Ginoo, G-O-D. God, G-A-D, Gender and Development Fund. So muna siya mga women's health initiatives, mga solo parent support, mga walang kamatayang anti-VAUSI program, ingon ana. Okay, for example, naatay localized breast and cervical cancer screening. So, niaging adlaw sa among barangay, bag-ura minahuman sa pap smear, libre pap smear, inana, libre screening sa cancer, prostate cancer, cervical cancer, ingon ana. Pwede kayo na gahinan og budget under sa God para makamugna ta og ing-ani nga mga activities. Kay naapot tayo mga seminars, labi na sa unsaon ang kahimsog sa pagpanganak or family planning, no? Kana mag-organize og mga activities or campaigns sa edukasyon nga nakabase sa komunidad, no? Mag-focus sa nutrisyon sa inahan, sa mabdos, responsable na pagkaginikanan, o nga di lang na mo kalito panguhag pusili mong anak og mamusil, Ginoo ko. Ma-stress kay ta, oy Ginoo ko. Pagpugong sa pagmabdos sa mga batan-o, no, kana mga early teenage pregnancy, pwede na gamiton ang God Fund, no? Or mag-apod-apod og material sa kasayuran, kabahin sa mga katungod sa mga kababayan. Okay? Apil na mga solo parents, ha? Apil mo ana sa God Fund. Okay? Naamoy solo parent registry and identification drive, naamoy mga livelihood and skills training para ang mga solo parents, no, makasapi nga di makompromiso ang ilang responsibilidad sa pagpadako sa inyong anak. Kay lagi dili lalim, no, ang sana kanang imong gipasan nga nag-inusara kang ulo sa panimalay. Solo parent good. So ikaw ra gid usa, no? Kana unsaon na maghatag ang barangay og activity like unsaon pagduma stress management para sa mga solo parent pwede na. Of course, ang atong anti-VAUSI program nga digin mawala-wala, no? Mga banang kusog kay mangulatag asawa, naagi tay VAUSI desk modernization and logistic support. Pasabot, ang barangay pinaagi sa God Fund, pwede mag-purchase of communication equipment, cellphone, kanang radyo, o radyo ng tanod, o palihog kong ari diri sa sityo, kaya nagkikulata ni, inana, i-rescue na to. Pwede mo palit og equipment, communication equipment. Pwede mag-secure ka filing cabinet for case records, pwede na ato kwaon sa God Fund. Or, mapalit baron ang barangay, kung daghan kay kwarta ang barangay, so dakog pondo si God Fund, pwede makapalit og emergency transport vehicle. So I can see na naatoy barangay diri sa Cebu nga nagid sila own God vehicle. So kanang God vehicle pang rescuehon ang minor nga sige latagaw lapas alas 10, rescuehon ang asawa nagikulata, rescuehon ang bana, di bana gikulata, no? Ay, nako. So, mo to siya, no? Anti-VAUSI nga program. Of course, kanang walang kamatayan nga mga seminars, no? Para sa kanang 9262, anti-VAUSI, o kanang bawal bastos law. Okay? So, pwede gid mo mapriso, ha? Republic Act 11313. Okay? So, of course, naano mga balaura para sa kaayuhan sa kadaghanan. Okay? Okay, so mo to ang God Fund, no? So sayon ra kayo ang God Fund na 5% sa God Fund. Apil na ni ana mga solo parents, kababayan-an, lahi po ng allocation ang senior ug PWD, 1% na sila, tas magtunga sila. Okay? Sunod, arita sa disaster. O, di ba? Labi na karon na sige guanuan, nga naaya hagit sa bagyo, may gani, dili kita ang area o ang lugar nga ang landfall, no?
Kaya murag suki na to ari naman sa mga Burr months, no? So kaning Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund 5% na. Unsay gamitan ana? Magpalit og emergency relief goods. Kung namo sa coastal area inyong barangay, coastal barangay, pwede mo mapalit og rescue boat. Pwede mo mag first aid training, pwede mo mag-purchase og emergency go bags. Basta naalam punta sa state of emergency ha, nata sa kalamidad. Oh, di ta mag emergency relief operations nga wala din nahitabo. Di sa da pwede. Kay nga naman, ang paggamit sa 5% Barangay Disaster Risk Reduction and Management Fund na ay mga importante kaayo nga lagda or guidelines gikan sa COA, okay? Commission on Audit o Department of Budget and Management nga kinahanglan natong timan-an aron sakto og hapsay ang paggasto niini. Okay? So kaning disaster fund tungao na siya og kaduha. Okay, bahinon ang 5%, 70-30 ang balaod ana. Okay, dili pwedeng usbon ang pagkabahin sa pundo kay mauna gyud ni ang balaod. 70% para na sa pre-disaster. Pasabot, wa pa ang kalamidad. Padung pa lang ang bagyo. Inana. Wala pa simbakon, wala pa sunog, pero naanay mitigation, prevention and preparedness nga gibuhat ang barangay. Pwede na kuhaon 70%. Okay, ang 70% sa disaster igahin kini sa pagpangandam sa wa pa ang kalamidad. Okay, dapat proactive gid ang barangay. Pananglitan, pagpalit og rescue equipment. Oh, importante kay na mag-rescue ka wa kay flashlight. Sama na oy, di ba? O mga heavy-duty flashlights, mga personal protective equipment. O dapat ikaw po nga nag-rescue, you have to make sure nga ikaw safe po ka. Nga kay PPE. Nana. So, in order para smooth ang rescue operations, kaning mga tao nato nga naa sa rescue operations, dapat ipahigayunan or kuan sila og disaster risk management trainings, paghimo og drainage clearing aron malikayan ang baha og pag-imprinta og IEC materials para sa barangay. Unsa man ang IEC? Information, Education and Communication. Okay? So muna ha, ang 70% sa disaster fund igahin sa wala pa ang kalamidad. Okay? Mitigation, prevention and preparedness. Cons, asa masad gamiton ang 30% para na sa quick response fund. Okay? Kana nga pundo, standby fund ra gyud na. Pwede lang ka nagastuhon kung doon na deklarasyon sa state of calamity sa inyong barangay. Okay? Pinaagi sa sangguniang panungsod or kung doon na may deklarasyon gikan sa presidente or sa inyong barangay. Kay gigamit kini para sa dinalian nga relief operations, pagkaon sa mga naa sa evacuation centers o dinalian nga medical nga tabang. Okay? Atong balikon. Ang disaster fund 5% na. Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund. Gibahin na siya kaduha 70% o 30%. Ang 70 para na sa pre-disaster, wa pa'y kalamidad. Kuan pa ni preparedness, mitigation, prevention, and preparedness. Ang 30% is quick response fund. Pundo nga standby fund na siya para gamiton palit og pagkaon, dinalian nga relief operations, kana mga dinalian nga tambal. Okay, mahatag og tambal. Maunay gamitan sa disaster fund. Okay? Unsa pay lain? Kinahanglan na amoy BDRRM plan. Dapat naatay disaster plan. Okay? Dili ka makagasto gikan dikni mo magasto ang imong 5% sa barangay kung wa kay approve nga Barangay Disaster Risk Reduction Management Plan. Okay? So maski pagdako kay mong budget sa disaster kung wala mo'y plano, disaster nga plan, no?
o Local Disaster Risk Reduction and Management Investment Plan wa mo'y karapatan nga mogamit sa kwarta sa disaster fund. Okay? Kini nga plano kinahanglan giaprubahan sa Barangay DRRM Committee. O sa sangguniang barangay pinaagi sa either ordinance or resolution. Okay? So muna ha, before gamiton ang disaster fund, dapat naatay approved nga Barangay Disaster Risk Reduction Management Plan. Cons, what if na ay sobra nga pundo? Okay, wala kay tay kalamidad, wa kaayo gigamitan. Naatay mga sobra nga pundo. Kung naman gani mabilin o dili magasto gikan sa 5% nga disaster fund after the end of the year, no? Bisag asa sa 70 ba na or sa 30%, dili ka na mabalik sa general fund para gastuhon sa laing butang ha. Example, ipuno sa honorarium, igasto sa sports fest, igasto sa fiesta, kay magbingo, dili na pwede. Okay? Dili pwede gamiton ang sobra nga disaster fund, dili na pwede gamiton sa laing butang. Okay? Sunod, unsa ang mga bawal nga gamitan sa disaster fund? Sweldo, di na pwede gamiton og sweldo ha, kay lahi o gamitan. Kanang maintenance sa barangay hall, dili na pwede. Pagpalit og office supplies, bawal ka na. Okay? Para to make sure nga aligned mo sa inyong gipamalit, dapat na mo'y saktong documentation. Bidding documents, mga resibo, attendance sheets sa training, mga pictures, pagpamatuod. Nga, naagi na hitabo nga purchase, na hitabo nga proyekto. Aron walay problema, inig-abot sa Commission on Audit nga report. Okay? And lastly, arita sa personal services. Kung maghisgota 55% nga personal services, limitation ubo sa local government code, dako kini nga papel nga budget sa barangay. Kay di ba 55%. Ang pinakatumong ni ana pagsiguro nga dili mahurot ang kwarta sa sweldo ra. Okay, mo nang nagitay limit nga taman ra gyud siya sa 55%. So, unsa may balaod ana? Ang kinatibuk ang pondo nga ipagawas para sa personal services. Mo na mga sweldo, mga incentive sa mga opisyalis o mga empleyado, dili magsobra sa 55% sa kinatibuk ang tinuig nga kita sa barangay. Okay, asa man nagikan? Local taxes, no, mga NTA allotment na to kada tuig. Okay? Para asa ang nahabilin? Ang nahabiling pondo kinahanglan ialokar sa maintenance and other operating expenses, no, MOOE, o sa capital outlay mga kagamitan or infrastructure. Okay? So karon, nay nangutana, kung unsay appeal sa personal services, ay unsay appeal sa pagkwinta. So kinahanglan kwintahon og maayo ang tanang gastuhon para sa tao. No, for example, honorarium sa mga barangay officials, kapitan, kagawad, sekretary, treasurer, SK chairperson. Mao ni ang inyong barangay officials. Naa na sila honorarium kada tuig. Appeal sad sa personal services, sweldo sa mga tanod, barangay health workers, barangay nutrition scholar o guban pang gihire sa barangay. Sa among barangay, nami 200 ka mga empleyado. Pero og na gani operation, hindi mo makitaan. Gamay kay kag makitaan. Ano man na? Appeal po sa personal services, diha makuha ang year-end bonus o cash gift kung naa man gani. Okay? Kung mo deklarar ang presidente nga, oy, nato'y cash gift, nato'y year-end bonus, kay igo gid sa kwartan sa barangay. Haom, pwede dito ko haon. Barangay contribution para sa, di na siya ma-appeal ng mga PhilHealth, wala na siya labot. Kanang mga bonus sa mga empleyado, ana na kwaon sa personal services. Okay? So, unsay mga dili appeal sa 5%. Ay, 5%, 55%.
dunay mga partikular nga benepisyo nga mandate ang balaod nga dili apil sa 55% nga limit. Ang paghatag sa minimum honorarium nga giset sa balaod dapat tigyo ka mulapas ana. Pero ang bisan unsang increase no maapil na sa 55%. Okay? So what if nalapas gyud sa 55% kay si treasurer get inangat, nagtanga-tanga si treasurer, nalapas siya sa 55%. Unsay may tabuan na? Disallowance gikan ni COA. Kung makita ni Commission on Audit nga nilapas mo sa 55%, mahimo ka nang i-declare nga disallowed. Nagpasabot kini nga posibleng ipabalik ang kwarta nga nasubra o na-release. Unsa pa lain, dili ma-approve ang budget. Ang City Budget Officer o ang sangguniang palungsod nga nag-review sa atoang Barangay Appropriations Ordinance, mahimong mo declare sa budget nga inoperative in part. Or ibalik kini aron i-adjust kung nakita nga nilapas mo sa 55% nga limitation. Okay? Naapoy risgo sa serbisyo. Kung mapugos o paminos sa personal service aron masunod ang balaod, basin maapektuhan ang gidaghanon sa mga personnel. Kung nalapas gid mo sa 55, pasabot manangtang gid mong empleyado. Okay? So natay mga practical nga tip no para sa mga konsehal nga chair sa Committee on Finance. Tan-awa ang basihan sa miaging tuig, no? So kani para ni sa mga nag-handle sa Committee on Finance. Tan-awa ang basihan sa miaging tuig. Siguruha nga ang basihan sa pagkwinta mao ang actual income sa miaging tuig. Dili ang gibana-bana ha. Dili katong gi-estimate pa lang nga kita this year. Dapat pag niaging tuig. Okay? Next, balansiha ang honorarium og serbisyo. Kung magplano gani nga mag-increase sa inyong swelduhan, sa mga staff ba na o mga opisyal ba na, i-compute una og maayo uban sa barangay treasurer kung dili ba kini malapas sa 55% nga threshold. Okay? Next, gamita ang husto nga budget forms. Naagitay mga sakto na mga budget form na gamiton. Kung sayop imong magamit, sayop gyud na magkabuliyang gyud na ang inyong budget sa barangay. Kay i-detalye gyud na nimo ang plantilla of personnel aron klaro kung kinsay regular, kinsay contractual, kinsay job order, kinsay sweeper lang, kung dunay pamaagi sa pag-classify. So lain-laing barangay, lain-lain pod o giunsa nila pag-classify ang ilahang mga tao. Okay? So, muna no, so nangutana diri kung unsa ganitong sunod sa SK. Sunod kuno sa SK. So atong balikon ha. Atong balikon ang budget allocation gikan ni sa konsehal ko San Fernando. Oh, kalayo ha. Oh, so maayong hapon diha no sa mga taga San Fernando nga naminaw karon. So ang gisgutan nato kabahin sa barangay budget no. Ang unsay allocation sa barangay budget. So kani siya konsehal kuno siya sa San Fernando. So atong gisgutan diri ang 10% SK fund, ang local development fund 20%, ang God fund 5%, ang disaster risk reduction management fund 5% pud na, o personal services 55%. Okay? So kana ato na gina-cover tanan kay ako na siya gi-summarize kay atong oras so gamay ra gid kay sa nga tanan. Kani last two questions lang ha. Ma'am Gracia, palihog daw ko balik atong disaster ma'am katong duha nagitunga. Kay atong tubagon ning pangutana ha. Katong sa BDRRMF, Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund, nga 5% gitunga una siya
sa duha ka categories. 70% o 30%. Ang 70% muna ang gamitan for wala pa'y kalamidad. Okay? So, pasabot ana, mitigation, prevention, preparedness, good. Pangandam, mag-andam og mga kagamitan para sa kalamidad, flashlight, pag-rescue, operations, mga PPE, tanan. Okay? Sa wala pa ang kalamidad. Ang 30%, pwede na siya quick response fund. Pwede na standby na fund para in kaso magkinahanglan og dinalian nga relief operations, kana mga pagkaon, tambal, bugas, pwede na gamiton ang 30% nga quick response fund. Pero atong balikon nga dili na ninyo pwede gamiton ang inyong 5% nga disaster fund kung wala mo'y approved nga disaster plan. Kaya pwede mo makiha kung nagamit mo sa inyong disaster fund na wala di ay mo'y approved nga disaster plan. Okay? Kaning uban nga mga pangutana, ako na lang yun i-chat or i-live na ako ni later. Kay muna wa, nagyo tayo igong oras sa alauna 5 na kisi-kisi na yun niya akong akaatbang dire nga technician, no? Okay, so muto siya ang naglangkob sa ato ang topic for this afternoon. So, hopefully na na-cover na to ang tanan ninyong pangutana, labi na kato mga SK nga nangutana kung unsa pwedeng gamitan sa inyong 10% fund. If tapang mo mga pangutana, ato na matubag later on, kay wala gyud tayo igong oras. Kay dili lang dinhi natapos no ang atong advokasya. Pwede ra gihapon ni natong balikon o niya aron tubagon na to ang ubang questions. Kay sugod pa lang ni sa atong paglihok, sud o gawas sa radyo. Daghan kayong salamat sa pag-uban ako karong adlaw sa chika o advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala, bisan asa kamo muadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Program Director o Station Manager June Carillo, sa akong partner technician Kinon Seniza, kini si Grace Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpagabana. O kini ang chika o advokasya. Maayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service, Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching all buts and cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.